every 120 days ang review ng medical conditions ng isang detainee. At dahil ang kanyang request for fitness to stand trial ay medically related, ganun din ang magiging function nun. Ang medical request for medical examination ay essentially request to redetermine fitness to stand trial. Opo. Nung nakita namin na parang binabanggit-banggit nung nauna pang counsel, parang ako, may may pahiwating na. At yun nga, yung bagong counsel, finormalize yung request for a medical examination according to the rules. Sabi namin, okay, sige, kumbaga, naman to, according to protocol, and then number 2, yung pagpapaliwanag na alala nyo nung pre-trial, kasi yung confirmation of charges, nasa pre-trial stage noon. Sabi ng isang judge, kaya tumatanggi siya na i-assess ang condition ni Duterte noon. Kasi sabi niya, ang fitness to stand trial, pang-trial. Pre-trial pa lang tayo. Yan yung February, saka September. So ngayon, trial na. So tama nga naman. Oo nga naman, trial na. So ito po yung pagkakataon talaga na alamin kung fit to stand trial siya. Nga lang, nagkaroon ng previous exam, pero gusto lang din namin, interested din kami, curious din po kami kung may naibaba sa exam niya nung December. At kung meron man, is it grave enough or serious enough na kailangan itigil ang trial? Kasi kami, excited na kami sa November. Opo. Attorney, yun hubang mga doktor na sumusuri sa kondisyon na isang akusado, in this case ay ang dating Pangulo, ang pre-trial ng ICC ang nagbibigay or pwedeng magrekomenda halimbawa ang defense or ang prosecution na aaprubahan ng trial chamber? Pwedeng magrekomenda ng bago kung sakasakali. Pero lahat sila halos sabi, meron na tayong experts na draft dati or na-appoint dati. Sila na lang ulit. At buti naman, nagkaroon yata ng issue tungkol sa availability ng isa kasi binabanggit nun sa order ngayon, parang, sinasabi niya available na siya. So, yung original panel po, yung 3 doktor / expert ang titingin sa kanya. So, last time, ang meron po tayo ay behavioral psychologist, isa pong neurologist, tapos yung isa sa kanila ay expert sa geriatric psychiatry or forensic psychiatry. So, kumbaga, talagang sanay siya na tumingin sa matatanda na humaharap ng kaso. Yung bang 3 doktor na yun na naunang sumuri sa kondisyon ng dating Pangulo is the same doctor na mag-i-examine sa kanya ngayon para dun sa sa trial proper sa November? Opo, parang reappointed sila, lalo na available naman sila. Kaya, at mukhang yung isang esensya din sa likod ng desisyon na ito ay dahil kilala na sila ni Duterte. Nagkita-kita na yan at nag-examine na yan, parang yung psychological test. Opo. So, hindi na sila hindi na sila strangers to each other. Kaya at least konting sikan na lang, kasi kung anumang updated na exam ang kailangan gawin. Opo. Sabi ho din sa balitang binasa namin kanina, Attorney Conti, ang sabi daw ho ng trial chamber, hindi naman pala kailangan 100% ang mental capacity ng akusado or ng dating Pangulo, ano? At saka hindi yung ang iniisip kasi kailangan parang abogado ka na kaya mong depensahan ng sarili mo. One evidence at a time. Hindi po ganun. Ang punto ng fitness to stand trial, number 1, naiintindihan mo kung anong nangyayari. Number 2, kaya mong bigyan ng instruction ang abogado mo. Number 3, kung kunyari may gusto kang sabihin, gusto kang ipahayag, masasabi mo. Kung kunyari sinabi ng isang witness, mamamatay tao yan. Sabi mo sa abogado mo, ipagtanggol mo ako kasi hindi ako mamamatay tao. Yung sinasabi niya, for example, alibi. Nung pinatayan, wala ako sa Pilipinas. Nasa ibang bansa ako, naka-state visit ako. Ito yung, tanong mo kay ganito yung calendar ko. Hindi kailangang perfect ang memorya, kumbaga. Basta alam niya kung ano yung paninindigan niya. Opo. Ay dun ho sa November 30 na schedule ho ba'y meron ng desisyon ng ICC Trial Chamber kung
kinakailangan personally humarap ng dating Pangulo or kahit virtual na lang? Huwag naman natin pangunahan siguro kasi pwedeng kung ano man ang labas nitong fitness exam, kumbaga. And then pangalawa, kung anong mararamdaman niya sa mismong November 30. Sabi ng Rome Statute, the accused shall be present. Kaso, siyempre, pwedeng magka-excuse, lalo na kung pwede niyang gamitin, medical excuse. Pero inaabangan din namin kung may tinatawag sa atin, diba, arraignment, babasahan ng takdal. Kailangan personal kang nandun. Sa ICC, wala pa silang karanasan na hindi personal. In fact, parang itong si Duterte ang kumbaga, matitis ng ulo, kumbaga, na detainee na talagang ayaw humarap at pinipili talagang hindi humarap. Yung iba nilang mga akusado, edi matapang na umuupo doon sa chamber at kumbaga, alam nila na tutuloy ang kaso whether they are present or not. Ito nga chamber, ang bagong nila, kumbaga parang ang sinasabi nila sa doktor, sige, i-examine nyo i-check nyo na rin kung okay itong schedule. Schedule nila, 9:30 to 11, tapos mag-break lang, 11 to 2, tapos 2 to 4:30 yata. So, tinatanong nila yung expert, okay ba to yung tinatawag na sitting schedule? Tapos mag-hearing tayo, dire-diretso for 1 or 2 weeks, and then break, and then tuloy na ulit. So, sabi nila, kung okay siya, check nyo na rin kung pwede sa kanya ang ganitong schedule. Attorney, pwede po pa-refresh lang ng ating memory para sa mga kapamilya natin na hindi gaano well-versed dito sa ICC trial ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano ba yung masasabing disadvantage para doon sa mga biktima di umano ng EJK at kung sakaling lumabas man na unfit for trial si dating Pangulong Duterte, ano na yung mangyayari? Pwede pa bang humingi ng second opinion? Sa second opinion, mukhang hindi naman siya sarado, pero kailangan magbigay sila ng dahilan kung bakit yung defense, kung bakit nagdi-disagree. Kaya, kasi yung experts, ito ay independent experts, yung pala, no? Yung dati pong mga experts ay pinili sa listahan ng mga ekspertong kinikilala ng ICC, hindi pinili ng kung sino mang partido. So, independent experts, kaya kung ang desisyon nila ay sa tingin nyo may mali, kailangan magbigay ng mabigat na dahilan kung bakit mali. Hindi simpleng, pa-second opinion tayo, hindi ako naniniwala. Diba? Ganun minsan tayo. Parang duda-duda pa na, palagay ko, hindi na wala naman akong sakit. Kaya, may legal argument na uubra lamang para dito sa kamalian ng expert opinion. Kaya naman hindi kami pabor sa, kumbaga, maging unfit siya to stand trial ay dahil, number one, dahil alam namin, yung pananagutan, kailangan siya, dahil siya ang pinakapinuno ng tokhang. At pangalawa, mayroon na kasing nagsabi na okay siya. In fact, nung December, nung pag binusisi mo pa yung report nila, sinasabi naman nila na parang medyo may nakakalimutan na to. Medyo siguro mahina at matanda na. Pero sabi nila, ultimo, okay pa yung utak. So doon kami sumasalalay at sa mga statements ng mga kamag-anak na okay naman siya, payat, pero okay naman siya. At syempre, ultimo, kaya ayaw sana namin na ganun ang mangyari dahil syempre, tao din yan at kailangan okay siya. At yung mangyayari sa kaso po ay matitigil. Matitigil ang tawag adjournment. At hindi pa tutuloy yung trial sa November 30. Hindi po siya pauuwiin. Lilinaw ko yon. Hindi siya pauuwiin dahil, ano ba naman yun, isang taong akusado ng Crimes Against Humanity. At ito nga, ang kaibang punto, last year, September tsaka noong February, kumbaga wala pang kaso, quote-unquote. Hindi pa po na-confirm yung charges. Ibig sabihin, kumbaga wala pang evaluation of what the scope of the charges are. Na-confirm na. Kumbaga dito sa Pilipinas, nasa korte na. Katulad ngayon, sa last time kasi,
ako ang analysis ko, kumbaga parang nasa prosecutor, yung inaaral pa yung charges. Mhm. Ngayon nasa korte na, kumbaga napaniwala na yung isang body na, oo po, may charges na. Ngayon, judges na yung napaniwala na, yes, may sapat na ebidensya para magtuloy ng kaso. Attorney, Kaya, Attorney, meron dapat ba tuloy. tayong in a recent history na precedents na naging ang resulta ng test ng mga doctors ay unfit for trial yung kanilang akusado? Hindi sa ICC, pero may iba na cases kaming na-monitor sa international courts especially. Pero yung sa kanila pero psychological Mhm. na mga conditions at ano yun, actually doon sa unang-unang trial, may unfit to stand trial, parang psychological yung issue. Mhm. At kalaunan, kumbaga may kinahinatnan, talagang sick in the head, parang gano'n. Mm. Itong kay Duterte, kasi sinasabi mahina na dahil matanda. Ang dahilang ito, hindi umubra, kumbaga, sa iba pang mga kasong na-monitor namin. Mhm. Yung isang nag-raise niyan, child soldier, sabi niya, ako nga, ni-recruit ako nung bata ko eh. Mm. Pero sabi ng court, nung tumanda ka na, dapat you should have known better. At hindi ka na naging pinuno nung grupo na nagre-recruit ng child soldiers. So, hindi umubra yung psychological condition. Apo. Attorney, hindi nga, sabi mo nga hindi naman sa gusto nating pangunahan ang magiging desisyon ng ICC, pero what in case, for academic discussion lang naman, ay lumabas sa pagsusuri ng mga medical experts na not fit to stand trial ang dating presidente, anong mangyayari sa kaso? Adjourned. Parang di ba, sikat na yung mga term yan dahil sa Senate at sa Congress. Mm-mm. So, adjourned, tigil pansamantala. Hindi po ito dismissal na parang tapos na ang kaso at uwian na lahat. Hindi ganon. Mm-mm. At sa totoo, sa perspective ng ICC, kumbaga nakapos. Kung may kailangan yung akusado para matulungan siya o magamot yung sitwasyon niya, gagawin ng court. Patulad, for example, sabihin na natin na, sabi mo nga, for argument. Mm-mm. Kunyari, sabihin na makakalimutin na ulyanin na hindi na kayang makaalala, pwede po siyang idala sa facility or institution para sa mga taong ganon, maulyanin. Mm-mm. So, hindi yung simpleng ulyanin lang, yung talagang matinding pagkaulyanin. Yung mga facility, parang dementia facilities, yan. O sa dahig, maraming ganyan. Pwede rin mag-order na araw-araw siyang tingnan ng doktor. Pwede rin orderan na ganito, maiba ng konti yung sitwasyon. Pero definitely, hindi po yan pauuwiin in the same areas. Alam niyo yung recent development din, matapos nito, yung sinasabing contact restrictions. Ano po yun? Medyo pinaluwagan yung contact restriction niya, parang sinasabi na meron siya siguro dating hindi nakikita, tapos ngayon sabi, okay, pwede na niyang ma-meet sa loob ng detention facility. Mm-mm. May pabor sa kanya yon. So baka pwedeng ganon, dagdagan kung sinong makikita. Siguro maglagay ng TFC sa detention facility. So yung ICC gagawa ng paraan na quote-unquote gumaling ka until such time na fit to stand trial ka. So yun ang problema lang tingin ko sa kasalukuyang framework. Mm-mm. Ano sila? Hopeful. Nagagaling ka. Kaya every 120 days, check up yan. Opo. So ibig sabihin, attorney, hanggat walang kumbaga ilalabas na medical certificate saying na fit to stand trial ang akusado, sabi mo nga, post muna ang pagdinig pero hindi siya isinasara or hindi isinasantabi yung possible liability ng dating Pangulo. Tama. Walang yan. Walang pagdidismiss ng mga mismong kaso. Wala siyang statement on the merit. Attorney, sakaling mapatunayan na for the sake of conversation lang naman, discussion, no, hypothetical, hindi talaga hindi magkaroon ng clearance
mula dun sa mga medical experts, mapatunayan sa repeated test na hindi na talaga unfit for trial ang ating dating Pangulo, ano na po ba yung mangyayari? Yun nga, kung hindi talaga siya fit to stand trial, matitigil yung proceedings. Tapos, kumbaga, parang archiving. Ganyan, ma-archive yung, last year ginawa yan ng Senate sa impeachment trial ni Sara. In-archive. In-archive, di ba yung gano'n? So, buhay pa rin yung kaso, pero parang hindi nila alam pa kung anong gagawin. So, isinantabi muna. At itong adjournment ay pwedeng for a specific time or for an indefinite time. Yung last year, indefinite adjournment ang hinihiling ng defense. Ngayon, mukhang hindi naman. Walang ganong pahiwatig. Sinasabi lang nila, pwede po bang magpa-medical check-up itong yung court naman. Okay, o sige, ito yung mga mag-check up. Tapos ito yung instruction. So, nagbigay naman yung prosecution at saka yung defense. Ang instructions, ito naman court, may padagdag. I-check nyo nga rin ang balak namin. 9:30 to 11, 11:30 to 1, tapos 2 to 4, 2:30 to 4 yata. Tapos every 1 to 2 weeks, check nyo nga kung kakayanin. Yung isa kasing possibility din, after ng, ako dun sa parang in-between, pwedeng, hindi totally fit, hindi din naman totally unfit. Kumbaga, paano kung may problema lang sa pag-upo? Yun yung last year. May problema daw si Duterte na umupo for long periods of time. Kaya nung February, yung hearing natin, 1 hour break. 1 hour break. Tapos 1 hour ulit. Medyo mahaba yung araw kasi merong mga break. Tapos konti lang yung speaking time, airing time. Pero umubra naman. Dito sinasabi ng court, kailangan pa kaya yun? Kasi yun yung naging isang, accommodation mula noong fitness to stand trial. Opo. Attorney, yung bang November 30 schedule ay trial proper na, as in magsisimula na ang full-blown trial ng ICC? Yes. Opening statements ito, definitely ng prosecution. Yung alam nyo walang ganito sa Pilipinas, pero pag nanood po kayo ng pelikula, yung mga mahilig dyan sa soap opera at saka sa mga shows, sa simula ng trial, may opening statement na parang summary of the case. Yan po ang pinakasimula, tapos mag-uupo na ng mga witnesses. Ang inaasahan namin ay November 30, syempre may kasunod pa, December 1, yung buong linggo niyan ay pwedeng mag-hearing. At caveat lang, para sa mga magbubuk na ng site, November 30 at ang posibleng katapusan ng hearing, yung absoluto sa taong ito, ay December 18. Alright. Sige po. Attorney, dyan po muna ha. Maraming salamat at makibalita kami ulit sa inyo kung ano man ang magiging resulta ng gagawing panibagong medical examination sa dating Pangulo. Salamat, Attorney.